Hi anak, and to all our viewers, by the way, for this video, ang story pala ng buhay ko, ang isi-share ko habang nililigo kita at dito pala it's 2 a.m. nakaligo ako niyan, and then 3 a.m. Or mga bandang 5 a.m. kita niligo kasi old person tayo, lalo na ako kasi nga ako ang ate ng 9 na magkakapatid at saka itong pag-aalaga ng bata, carry ko na talaga to ever since kasi nga ate, 'di ba? At galing pa ako sa sobrang hirap na pamilya, like isang kahig, isang tuka anak. Was 10 anak nung nandito kami sa Cebu, or from Mindanao to Cebu. Mahirap lang din naman ang buhay sa Mindanao, pero mas nakakakain kasi kami doon compare dito sa Cebu nung kinuha na kami ng parents namin. Tapos alam mo anak, wala palang trabaho sila both nung kinuha nila kami. So apat na kami, may pang-apat na, tapos may pang-5 na naman sa tiyan. Super hirap ng buhay that time. Naalala ko pa yung time na matutulog na sana kami, tapos tinanong ko si Papa, hindi pa tayo kakain. Tapos sumagot si Papa, ate, sorry ate ha, wala talaga tayong makain, matutulog na lang muna tayo. Tapos yun, okay lang that time nung bata pa, kasi bata pa, hindi ba, kaya hindi pa talaga seryoso yung buhay that time. Yung walang kain, papasok sa paaralan, sobrang layo ng paaralan, 10 years old ka lang, tapos walang kain, papasok sa paaralan, walang baon, kahit kanin, wala talaga anak. Sobrang hirap talaga ng buhay namin that time. Tapos yung kapatid ko, yung kasunod sa akin, lagi siyang nagko-collapse dun sa eskwelahan. Tapos since bata pa ako that time, hindi ko pa nagigets, akala ko lang may sakit lang siya or what, pero yun pala yun, kasi wala nga kaming nakakain that time. Kaya talagang tumatak talaga sa isip ko na hindi ko kasalanan na pinanganak ako na mahirap, pero magiging kasalanan ko kung mamamatay akong mahirap. Kaya hindi ka talaga ako nag boyfriend nung high school ako. May mga yung peer pressure ako that time, may sinasagot ako, pero the following day hindi. Yung para may masabi lang ako sa mga kaibigan ko na, uy, may boyfriend ako, hindi ako tomboy, kasi bagis kasi talaga ako na lalaki yung kilos ko, pero hindi talaga ako tomboy. Kaso nga lang, yung high school ka na peer pressure ka kasi sila na may mga boyfriend na, pero hindi ko talaga nagigets yung mga ganyan anak. Kaya yun, the following day, hindi ko na pinapansin yung mga naging boyfriend ko kuno, pero I don't consider it as boyfriend kasi nga hindi naman talaga hindi naman talaga yun totoong relasyon, 'di ba? Pressure lang yun. Pero I hope ikaw hindi ka madala sa pressure ng mga ganyan, okay? Ayun, talagang sabi ko sa sarili ko, ayoko sa buhay na binigay sa akin ng magulang ko. Hirap nung buhay na yun anak. Kailangan naming tumulong para lang may mapambili kami ng bigas. Alam mo na, there was a time na natutulog na walang kain, inuutusan pa ako na umutang. Bilang bata, ako yung napapagalitan ng inuutangan kasi nga hindi naman sila nagbabayad, so hindi na kami pinapautang. Tapos din anak, there was a time na bibili ako ng half kilo ng bigas, lulugawin hanggang naging 1/4 na lang, hanggang 1/8. Imagine that anak, 1/8 na bigas bumibili ako. Tapos sabi nung matanda na pinagbilhan ko, Inday, wala na talaga kayong pera, no? Sabi ko, oo lola, wala na talaga kaming pera. Tapos yun, sabi ng matanda, gusto ko man kayong pautangin, Inday, pero kita mo naman, mahirap lang din ako, wala din akong support. Tapos yung apo ko, high school pa, kami lang, kaya sorry talaga Inday ha, hindi talaga kita mapapautang. Sabi ko naman, hindi nay, okay lang nay, maglulugaw lang din naman kami. Tapos imagine anak ha, 5 na kami that time, mayroon pa sa tiyan. Tapos limang magkakapatid plus magulang, imaginein mo yan. Kaya
talagang sineryoso ko yung yung buhay. Ang aga kong nag-mature sa totoo lang at age of 10. Akala lang ng mga magulang ko hindi ako mature. Akala lang nila bata lang ako, pero sa totoo lang hindi na ako bata that time. Kaya pag sinasabi ng papa ko na ano ba naman tong mga natin, relatives natin, sila yung mayaman tapos tayo yung mahirap. Ba't parang ayaw nila tayong tulungan? Tapos alam mo kung anong isasagot ko, anak? Sinasagot ko si papa na sinabihan naman kayong wag nang mag-anak, tapos anak naman kayo ng anak. Sinabihan na nga kayo na pag nag-anak kayo, another responsibility na naman yan. Tapos yan, anak pa rin kayo ng anak. Alam mo anong nakukuha ko? Anak, palo. Tapos ang gaan ng kamay ng papa ko. Alam mo yung diretso lipad, susuntukin ka. Wala siyang pake kung bata yung kaharap niya or what, basta't may mapapag-anuhan siya ng galit niya, talagang ibubuntong niya yan. Tapos same lang with my mom. Kaya talagang sabi ko talaga sa sarili ko, dapat iba yung direction ng buhay ko. Hindi ko susundin yung direction ng buhay ng mga magulang ko. Kaya siguro hate nila ako kasi nakita siguro nila na talagang iba ako sa kanila. Iba yung prinsipyo ko sa kanila. Bata pa lang talaga ako, anak. Iba na talaga yung prinsipyo ko. And I thank God na iba yung prinsipyo ko. Hindi madali yung buhay ko. Sa totoo lang. Siguro sa'yo, pag pinakinggan mo to, nag-cringe ka. Bakit pa buhay ni mami yung sinishare niya dito? Pero sinishare ko lang sa'yo to, anak, as reference. Future reference na just in case magbubulakbul ka, magiging ungrateful ka pagdating mo ng adulting stage. Makikita mo tong video na to, marirealize mo na ang hirap para ng buhay ni mami, pero hindi siya nag-give up, naging palaban siya. So tapos ako ganito lang, 'di ba? Kaya but I really hope and I always pray to God, anak, lalo na pagtulog ka, I always pray to God na magiging God fearing ka, obedient ka sa word of God, and then sa amin ng parents mo. I'm not going to oblige you, anak. Hindi kita uobligahin tulad ng ginawa ng magulang ko sa akin, na sila na nga itong walang naibigay. Hindi ako sinuportahan hanggang nag-college ako. I was a full-time call center agent and a full-time student, 3rd year to 5th year since kumuha ko ng industrial engineering, and I was 23 years old, anak, nung nakabalik ako ng college, at 28 years old ako nung graduate kasi nga 5 years yung course ko. Imagine that, ha? Pero I really thank God for everything that I have right now kasi I can't do it all alone. Hindi ko talaga malaman kung 'di ba? Imagine that I was on my own kasi may mga magulang ako, nakakapagbigay naman talaga sana sila kahit pamasahe lang, pero kung wala talagang plano yung mga magulang mo sa iyo na magbigay, talagang hindi, anak. There was even a time na 50 pesos na nga lang once a week ibibigay ni mama. Tapos, mo yung hindi talaga bukal sa kalooban niya yung magbigay. Itatapon niya na lang sa mukha ko. Yes, that's how hard life was for me. At ang sakit lang na parents mo pa mismo yung nagpapa-feel sa'yo. Kaya sa time mo, anak, by the time na dumating ka sa buhay ko, kahit sabi ko kay Lord, pwede 36 years old na lang ako mag-anak, pero binigay ka na niya at 34 kasi alam niya na mahihirapan na ako at age 36. So I'm really thankful that I have you, anak, and I will never let you down and make you feel how my parents made me feel sa time ko. So I'm really grateful to have you, anak, and we love you so much. We will support you as long as kaya namin, ibibigay namin sa iyo. All we ask from you, anak, is to be grateful and be successful in life, okay? Kasi yun lang yung maipamamana namin sa iyo, anak. You healed me. Confirmed na fully healed na ako nang dumating ka, kasi ang naibigay ko sa'yo ay purong pagmamahal lamang. So please
be a good child, okay? Hanggang sa paglaki mo. And I so love you. We love you, anak. Mwah!